love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM, Chin, may i-confess ako. Pero itago niyo na lang ako sa pangalang Ruel. Hindi ko totoong pangalan. Please don't judge me. Sabi ko, hindi ako mag-share ng personal experience ko kasi baka huhusgahan ako ng mga tao. Aatakihin nila ako. Mga negative comments and everything. Pero nakuha ko pa rin magsulat. Gusto ko lang mapulutan din ng leksyon ang karanasan ko. Sa isang beach, merong semi-bar doon. Nagkainuman, nagkasayawan, at may banda pa. At dahil sobrang saya na naming lahat, hindi ko napapansin na tinachansingan na pala ako ng isang lalaking katulad ko. Hanggang sa napansin ko ngang dumidikit na siya sa akin habang nagsasayaw kami. Grupo kami nung nagsasayaw nun, pero siya naman ay nasa talikod or at the back ko. Nakatalikod ako at siya din. Pero dinidikit niya ang balikat niya sa balikat ko at likod. Nung tiningnan ko siya, kinindatan niya ako. Gusto kong mandiri kasi pareho kaming lalaki. Kitang-kita ko pa ang maskulado niyang katawan dahil nakasando lang. Nasa beach eh. Ako naman, lalaking-lalaki naman ang tingin ko sa sarili ko. Ang pakiramdam ko, lalaki ako dahil nakailang girlfriend na din ako. Pero simula nung kindat na yun, pati sarili ko, pinagdudahan ko na. Kung bakit ako apektado. Kung bakit parang may kuryenteng gumapang sa buo kong katawan. Nung nadikit ang balikat niya sa akin, na pareho naman kaming lalaki. Nagkatinginan kami. Tiningnan ko siya at tinantay kung anong sasabihin niya. Gusto kong sabihin, anong problema mo, bro? Pero dahil sa charming at maamo niyang mukha, wala akong nasabi. Pumunta ako ng CR dahil naihihina ako. Tumalikod ako na walang sinasabi sa kanya. Ang hindi ko alam, sumunod pala siya. Na akala niya ay pinapasunod ko siya. Iihi lang naman ako. Sa paglabas ko, andun na siya naghihintay. Alam mo ba yung pakiramdam na napakagatlabi ka? Para bang babae kang nililigawan, sinusundan. And never in my entire life na naramdaman ko yon. By that time kasi, single ako. Kakabreak lang ng syota ko sa akin. Ako naman nakatingin pa rin sa kanya. Naghihintay na kung anong sasabihin niya at ano ang sadya niya. Sa gilid, sa ilalim ng coconut tree, medyo mapanglaw ang sinag ng buwan. Doon ako dumaan, pero hinarangan niya ako. Sabi niya pa, "Teka lang, para kasing kilala kita. Para kasing familiar ka sa akin." Yun ang sabi niya. Sabi niya pa, "You must be..." Sabi ko, "Hindi kita kilala." "Sino ka ba?" Lalaking lalaki pa ang boses ko, Chin. Pero nung sumagot siya na, "Ay, sorry. Akala ko kasi dati kong classmate in high school." Aalis na sana siya, ako naman tong pumigil sa kanya. Alam mo ba yung nininervyos na papunta ako sa kanya? Papalapit. Hanggang napasandal siya dun sa puno ng nyog. Tapos sabi ko, "May kailangan ka ba sa akin?" Yun bang feeling ko, lumalambot ang puso ko.
Lumalambot ang mga muscles ko at lumalambot ang tinig ko. Na para bang magiging weak ako na parang babae. Natutunaw sa mga titig niya. Naghihintay na makis ang labi niya. All of a sudden, bigla kong naramdaman, ay teka lang. Babae ba ako? Ay teka lang. Pusong mamon ba ako? Gumraduate na ako ng college. Ngayon pa ba mararamdaman ang ganito? Sabi niya, ang totoo, type kita. Bi kasi ako. At alam ko, lalaki ka. Pero alam ko ding magugustuhan mo ko. Alam mo yun, Chin, na parang out of the blue. Basta na lang nangyari. Basta walang masyadong usapan. Nagkaintindihan ang mga mata namin. Nagkaintindihan ang mga puso namin. Hanggang sa nahantong sa isang madilim na bahagi ng karagatan. Sa mga batuhan, kami ay nagkahalikan. Chin, sige, aaminin ko na. Magko-confess na ako. Bigla akong na-in-love sa kanya. Hindi ko naintindihan ang sarili ko that time. All I know ay lalaking lalaki ako. Gusto ko ang mga babae. Pero bakit nung nakita ko siya, nahagkan ko siya, doon ko naramdaman na iba pala ang kasiyahan ng aking puso. So I am bisexual. Na-confirm ko sa sarili ko. Something I did not find out till late in life na. Dahil siguro, maraming babaeng nakapaligid sa akin. Maraming nagtutulak ng mga barkada na kesyo ligawan ko to, ligawan ko siya, ligawan ko ang mga utol nila. Alam mo yung patawarin lang sa sasabihin ko. Alam mo na, lalaki sa lalaki, may nangyari. Hindi ko na ikukwento kung paano nangyari. Basta na lang, sumusunod na lang ako sa anong gusto niya. Para ba akong na-hypnotize? Tapos parang nasa alapaap na ako nung ginagawa niya ako ng, alam mo na. I just wanted him to carry on doing it for me. Parang ngayon lang ako naging happy na hindi ko naramdaman sa dati kong mga girlfriends. Sa isang gabing pagtatagpo, isang gabing paghahalikan, isang gabing may nangyari, at hinahanap-hanap ko na. Alam mo, Chin, nagkapalitan na kami ng numbers, nagkapalitan ng Facebook accounts, nagchat-chat na kami, at walang week na hindi kami nakikita and having sex. Pasensya na. Pero sa mga tenga lang ng mga matatanda ito. Every time na magkikita kami, once a week, may nangyayari sa amin, 3 rounds. Ayokong sabihin sana, pero when he stayed the night with me and blanked me 3 times with 3 rounds, the most times I have been blanked in one meeting. Hindi nyo maiintindihan dahil kahit ako, hindi ko rin naiintindihan ang sarili ko. He was a much older guy than me. Sabihin na nating na-hypnotize ako, nagayuma ako, pero gustong gusto ko. In love ako. Chin, payuhan niyo ako. Love na nga ba ito? Kaya niya ako sinundan. Kailangan ba akong manatili sa relasyong ganito? Dahil ginugusto ko namang kasama siya at masaya ako sa piling niya. Pero gulong-gulo ako. Paano ko sasabihin sa lahat ng mga taong nasa paligid ko, especially my family, na hindi na ako ang dating Ruel na nakilala nila?
Hindi na akong dating lalaking alam nilang matigas magsalita, matigas ang muscles, pero malambot pala ang puso. Paano ko sasabihin sa kanila? Anong gagawin ko? Iiwasan ko ba ang lalaking ito? O patuloy lang kami at mag-enjoy sa pagtatagpo ng palihim? Dahil kahit siya din ay hindi alam daw ng pamilya niya at mga friends niya na isa din siyang bisexual. Na-in love ako, oo. Wala sanang problema, kaso naging komplikado. After 3 weeks ng pagkikita namin, nalaman ko na lang, may asawa pala siya. Pero nasa abroad. May isa siyang anak, pero nasa lola. Walang tao ang bahay, kaya doon na kami halos magkasama. Please advise me. Kung makikita mo lang kami, Chin, na naka boxer shorts lang, kaming dalawa, magkasama sa kama ng misis niya. Walang sino mang makakapagsabing hindi namin mahal ang isa't isa. Dahil sobrang clingy siya, ako naman ay sobrang mahal siya. At hindi naman ako nasusuka sa kung anong ginagawa namin. Hanggang dito na lamang. Sana'y wag niyo akong husgahan. Hindi ko rin naman kagustuhan na maging ganito ang pakiramdam ko. Basta ang alam ko lang, masaya ako, masaya kaming dalawa, nagmamahalan, kahit parehong bisexual. Ang inyong kamags, always, Ruel. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.